Tadhana nga naman. Ismael, do I have to congratulate you, Sunshine? Dahil sa wakas, naabot mo na kung anong minimiti mo. Noon pa man, hindi ba? Matandang malapit nang mamatay. Siguro mayaman yan, ano? Kaya pinatos mo. Anong ibig mong sabihin, Ismael? Na gold digger ka at malandi. Wala kang pakialam kung amoy lupa na yung matandang hinuhututan mo ng pera. Walang ibang importante sa'yo kung hindi ang pera. Kahit na nakakababa na ng dignidad yung ginagawa mo, patuloy ka pa rin. Alam mo ba kung bakit, Sunshine? Dahil gold digger ka. Malandi ka. Hindi niya na nagawa pang ituloy ang sasabihin nang sandaling makatanggap siya ng isang malakas na sampal mula sa dalaga. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi kailanman naging biro ang sakripisyo ng isang magulang para sa kanilang mga anak. Hindi rin kailanman mapapantayan ng kung anumang bagay sa mundo. Lahat ng paghihirap ng mga magulang natin, maibigay lamang ang lahat ng mga gusto at pangarap natin. Ang sabi nga nila, walang magulang ang hindi kayang sumuporta at magsakripisyo para sa kanilang mga anak. Gagawin nila ang lahat ng makakaya nilang gawin para lang sa ikabubuti ng buhay ng kanilang mga supling. Paano kung dumating sa puntong bumaliktad ang mundo? Yung tipong ikaw na ngayon ang sinisingil ng tadhana sa lahat ng naging sakripisyo ng mga magulang mo noon. Yung ikaw naman ngayon ang kailangang magsakripisyo para sa ikagaganda ng buhay nila. Paano kung dumating sa puntong kailangan mong isakripisyo ang sarili mo? At paano kung ang sakripisyong yon ang magdadala sa'yo sa kapahamakan? Anong gagawin mo? Kaya mo ba talagang itaya ang sarili mo para sa kaligtasan ng mga magulang mo? Sunshine, sunshine, sunshine. Kailan ka ba matututo? Walang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang manatili na lang sa kinatatayuan niya habang pinagmamasa ng mga reports na ibinalik sa kanya ng boss niya kahapon. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang manatili na lang sa kinatatayuan niya roon sa bus stop habang naghihintay ng bus na daraan patungo sa trabaho niya. Nagtatrabaho si Sunshine sa isang insurance company. Siya ay madalas ang humahawak sa mabibigat na trabaho ng departamento nila, kaya naman sa tuwing may magkakamali o hindi naman kaya ay may papalpak sa mga trabaho niya, siya madalas ang laging napupuruhan. Tulad na lang ngayon. Ilang beses ko na tong ni-revise pero bakit mali pa rin? Ulit niya pang singhal sa sarili. Hindi kalaunan ay may huminto na ngang bus sa harap ng kinatatayuan niya. Hinintay niya na lang na may bumaba sa bus stop na yon bago siya nagdesisyong sumakay at naghanap na nga ng bakanteng upuan sa loob na pwede niyang upuan. Medyo punuan ang bus na sinakyan niya. Mabuti na lang at may nakita siyang bakante sa pinakalikod. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isipan na magtungo roon at doon na nga umupo. Abala siya sa paghahanap ng mali sa ginawa niya nang sandaling makatanggap siya ng tawag mula sa boss niya. Tulad ng nakagawian ay samot-saring sermon na naman ang natanggap niya ng mga oras na yon. Kaya naman hindi na naman siya nagtaka pa nang sandaling mag-iba ang mood niya para sa araw na yon. Gusto niya na ngang mahiya dahil tila ba lahat ng katabi niya sa bus na yon ay narinig lahat ng sermon sa kanya ng boss niya para sa kanya. Kaya naman hindi na rin siya nagtaka pa nang sandaling makita niyang titig sa kanya ng mga nakaupo malapit sa pwesto niya. That old hag! Singhal niya pagkatapos niyang patayin ng tawag na to sa kanya. Tingin niya ba ganun lang kadali lahat ng pinapagawa niya? Kung makapag-utos siya, wag kasi. Bilong minimum lang naman ang pasweldo niya. Dagdag niya pang singhal. Bumaling siya sa katabi niyang lalaki at halos umangat ang labi niya na makita niya itong abala sa librong binabasa niya. Sa itsura nito ay tila ba wala man lang itong pakialam sa paligid niya. Ni hindi nga niya alam kung narinig nga ba ng lalaki itong komprontasyon na lang dalawa ng boss niya kanina. Good morning. Bati niya rito na hindi naman ito ikinaangat ang tingin sa kanya. Archie and Jughead. Yan ang binabasa mo? Anong chapter ka na?
Sa halip na sumagot sa katanungan niya ay walang ibang nagawa ang lalaki kung hindi ang manahimik. Sa itsura nito ay para bang wala man lang itong narinig sa katanungan mula sa kanya. Alam ni Sunshine sa sarili niya na walang balak na sumagot ang binata sa kanya. Kaya naman sa halip na hintayin ang isasagot nito sa kanya, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang mapanguso na lang sa pagkapahiya bago siya sumandal sa kinauupuan niya. Hindi naman ganong kalayo ang trabaho niya sa apartment at tinutuluyan niya, kaya naman wala pang isang oras ang nakalipas ay nakarating na siya agad sa paroroonan niya. At tulad na nakagawian, ang sermon agad ng boss niya ang sumalubong sa kanya nang sandaling makarating siya sa departamento nila. Ilang beses ko bang kailangang ulitin sa'yo na mali lahat ng ginawa mo, Sunshine? Ilang beses na tayong dumaan sa ganito pero hanggang ngayon ganito pa rin? Wala pa ring improvement? Singhal nito na halos ikatalo niya pa sa pagbulyaw nito sa harapan nilang lahat. Habang tumatagal ang araw, mas lalo lang lumalapit ang deadline natin. Anong ipepresent mo sa dadalo sa mga meeting sa susunod na linggo? Mga walang kwentang bagay na pumapasok dyan sa kokote mo? Sir, hindi naman po sa akin ang ideyang yan. Sa'yo o hindi, i-revise niyo yan ang grupo mo. Singhal nito sa kanya na lihim niya na lang na ikinapikit ng dahil sa labis sa dismaya. Binabayaran kayo ng tama rito, kaya gawin niyo rin ang tama yung mga trabaho ninyo. Hindi kayo binabayaran dito para magpa-prente sa trabaho pagkatapos pagdating sa deadline tsaka lang kayo mag-aayos. Hindi na kayo mga bata para magsayang ng oras. Mga empleyado na kayo. May mga binabayaran kayong tax kaya magsipag-ayos kayo. Dagdag niya pang singhal na umalingaw-ngaw sa buong opisina bago niya tinalikuran ang mga empleyado niya. Pagkalabas ng boss niya at saka namang paglapit ng mga kagrupo niya, lahat halos ng naroon ay hindi alam kung paanong sisimulan ang pagpapaliwanag kay Sunshine. Kaya naman ang kaibigan niya mismo ang nagdesisyong magpaliwanag sa kanya tungkol sa nangyari. Ako may kasalanan sa pagkapalpak natin, Sunny. Kasalanan ko lahat ng nandyan. Anito dahilan upang bumaling sa kanya si Sunshine. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magbaba na lang ng tingin na ikinabuntong hininga ni Sunshine. Nagkaroon kasi ako ng problema sa mga naunang nagawa ko kaya wala akong choice kung hindi ang gumawa ng bago. Hindi ko nga nagawa pang i-double check ang lahat dahil pinapwersa niya akong tapusin ang lahat sa oras. Hindi mo alam kung ilang oras akong hindi natulog para lang matapos yan pagkatapos. Umiling siya na animong dismayado pa sa sarili bago siya bumaling kay Sunshine na hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig sa nangyari. Hayaan mo, Sunny. Ako ang tatapos sa lahat ng yan. Uunahin ko na lang siguro yan pagkatapos ay... Ako nang tatapos dito. Tapos na rin naman ako sa report. Since wala naman akong gagawin ngayong araw, ako na lang tatapos dito. Aniya bago bumaling kay Kyla at ngumiti na ikinanguso naman ito. Ayusin mo yung reports mo next time, ha? Huwag mo nang ipapangat-ngat sa aso mo lahat ng trabaho mo. Hindi ko naman talaga alam na. Oo na. Sagot na lang ni Sunshine bago siya dumiretso sa mesa niya at inayos na nga ang trabahong hindi dapat siyang gumagawa. Kilala si Sunshine sa departamentong yon bilang isang maligalig at medyo maingay na empleyado. Halos kaibigan niya ang lahat ng naroon at kasundo niya rin naman ang ilan sa mga boss nila. Siguro ay sadyang bago pa lang ang boss niya sa departamento nila ngayon, kaya naman ganito na lang ito kung makipag-usap sa kanilang lahat. Sa bagay, may karapatan naman talaga siyang maging strikto dahil tulad nga ng sinabi nila, nasa trabaho sila at binabayaran ng maayos. Sa trabaho, hindi naman mahalaga kung kalapit mo ang isa't isa. Ang importante sa trabaho ay nagagawa mo lahat ng ipinapagawa sa'yo. Kumbaga, walang kaibigan, ika nga nila. Pagkatapos sambutin ni Sunshine lahat ng trabahong hindi naman dapat siyang tumatapos, hindi kalaunan ay tuluyan na siyang tumayo mula sa upuan niya at nag-inat. Dahil nga sa sinikap niyang tapusin ang trabahong yon, hindi na rin naman siya nagtaka pa ng sandaling abutin siya ng gabi roon. Wala nang ibang kasamahan niya kaya naman siya na lang mag-isang naglalakad ngayon sa koridor. Iginabi na po kayo, Mama. Sambit ng gwardya na nakabantay ngayon sa labas. Nakangiti niyang pinirmahan ng logbook bago siya bumaling ng tingin dito. May tinapos lang, Kuya. Aniya na tinanguan naman ito. Mauna na po ako. Magandang gabi po ulit. Ingat kayo, Ma'am. Tulad ng nakagawian, tahimik siyang nagabang ng bus na masasakyan. Mabuti na lang at may isang huminto sa gilid niya kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na dumiretso sa loob
at maghanap ng bakanting upuan. Sa pinakaduloy may nakita siyang lalaking pamilyar sa mga mata niya. Kung hindi siya nagkakamali ay ito yung lalaking nagbabasa ng comics kaninang umaga na question niya na hindi ba lang sumagot sa katanungan niya. Unti-unting umangat ang labi niya nang makita ito bago siya nakangiting umupo sa bakanting upuan na nasa gilid nito. Tadhana nga naman. Pagpaparinig niya rito. Bago niya inayos ang sarili at natatawang bumaling sa binata na hindi man lang bumaling ng tingin sa kanya. Good evening ulit. Kanina ka pa ba? Sa halip na sumagot ay nanatili lang natikom ang bibig nito. Mukhang kakasakay mo lang ha. Siguro dito ka rin sa BGC nagtatrabaho ano? Sa corp ka rin ba? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa ang lalaki kung hindi ang tumalikod sa kanya at tuluyan nang humarap sa bintanang nasa gilid niya. Agad na namulang mukha ni Sunshine ang dahil sa ginawa nito. Kaya naman para lang maibsan ang pagkapahiyang nararamdaman niya, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tawanan na lang ito. Okay, I got it. Ayaw mong makipag-usap. Sambit niya bago siya sumandal sa upuan niya. People nowadays, takot na takot makipagkilala. Hindi naman ako mukhang mambubutol ah. Sa ganda kong to. Mukha ba akong mambubudol? Natatawa niyang dagdag bago siya umismid sa hangin. Wala akong sinabing ganon. Sagot ng binata sa kanya dahil ano pang bumaling siya ng tingin dito. Eh bakit kasi hindi ka nakikipag-usap sa akin? I don't even know you. Hindi mo naman kasi sinabi na gusto mo muna ako makilala bago mo ako kausapin. I'm Sunshine by the way. Sabit ni Sunshine bago ngumiti sa kanya at naglahad ng kamay na tinitigan lang ng lalaking katabi niya. And you are? Sa halip na tanggapin ang kamay niya, walang ibang nagawa ang binata kung hindi ang lihim na lang na umismid sa kanya. Sa katunayan nga ay bad mood siya buong maghapon. Ayaw niya namang singhalan ng dalaga kaya naman sa halip na makipag-usap dito o hindi naman kaya tanggapin man lang ang nakalahad nitong kamay, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lihim na lang na umismid dito bago siya tuluyang nanahimik. Alam ni Sunshine na walang balak na tanggapin ng lalaking yon ang kamay niya, kaya naman ngingisi-ngisi niya itong binaba at hindi na muling nagsalita pa. Sa kabilang banda, wala namang iba nagawa si Ismael kung hindi ang lihim na pagmasdan ng dalaga. Mukha naman itong mabait. Sa unang tingin ay aakalain mo itong inosente at hindi makabasag pinggan. Ngunit sa oras na bumukas ang bibig nito, dito na ako, see you tomorrow. Sabit nito bago ito nagmamadaling bumaba ng bus. Mula sa bintana ay walang ibang nagawa si Ismael kung hindi ang lihim na pagmasdan ng dalaga. Bago pa man tuluyang umandar ang bus, muling lumingon si Sunshine sa bintana kung nasaan ang binata. Halos mapangiti siya nang makita niya itong nakatitig sa gawin niya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang kumaway dito. Ngunit sa halip na gumanti rito, tuluyang sinarado na lang ni Ismael ang kortina sa gilid niya para lang matabunan nito ang dalagang yon. Ang buong akala niya ay iyon na ang una't huli nilang pagkikita ng dalaga. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala niya dahil sa mga sumunod na araw. Tila ba tadhana na rin mismo ang gumagawa ng paraan upang magkita sila. Tadhana nga naman. Paunang sabit ni Sunshine bago siya umupo sa gilid ni Ismael na hindi naman ito kinibo. Ang init ng araw ngayon ano? Hindi pa masyadong nagpapakita ang araw pero lusaw na lusaw ka na sa sobrang init. Ang init sa Pilipinas, grabe. Alam mo ba kung may pagpipilian lang ako, mas gugustuhin ko na lang manirahan sa ibang bansa kaysa rito. Balita ko, presko sa Egypt. Alam ba ng babaeng to na disyerto yung bansang tinutukoy niya? Tanong ni Ismael sa sarili niya at hindi niya na rin binigyan pa ng boses. Alam niya kasi na hindi hihinto ang dalaga sa pagsasalita kung papatulan niya lahat ng sinasabi nito. Kaya naman sa halip na questionin nito ay nanatili na lang natikom ang bibig niya. Lumaki si Ismael sa isang mayamang pamilya. Sa halip na gamitin ang yaman niya upang bumili ng sarili niyang kotse, ay mas ninanais niya na lang na mag-commute araw-araw papasok sa trabaho. Naniniwala kasi siya na makakabawas sa trapiko sa Pilipinas kung magko-commute lang siya tulad ng ibang commuters. Minsan ay tinatawanan siya ng mga pinsan niya dahil sa opinion niya tungkol sa bagay na yon. Ngunit sa halip na patulan ng lahat ng yon ay nanatili na lang natikom ang bibig niya. Hindi kailanman naging importante para sa kanya ang opinyon ng iba. Kaya naman sa tuwing makakarinig siya ng salita tungkol sa kanya, mas ninanais niya na lang na manahimik at magsawalang kibo.
Bakit niya nga naman po problemahin ang iniisip ng ibang tao gayong magkakaiba naman sila ng opinyon sa mga bagay-bagay? Kailan nga ba naging importante para sa kanyang opinyon ng ibang tao? Kung responsable lang talaga lahat-lahat ng tao, hindi mauuwi sa ganitong lahat. Alam mo ba na tao lang din ang problema sa kung bakit numinipis ang ozone layer? Kung hindi dahil sa mga tao, edi sana hindi ganito kainit sa Pilipinas ngayon. Dagdag pang sabit ni Sunshine na hindi niya kinibo. Araw-araw ay may bagong topic at issue si Sunshine na binibigyan niya lang ng boses sa tuwing magkakasama sila sa isang bus ng binata. Sa mga sumunod na araw ay animong paulit-ulit na nagkukrus ang landas na lang dalawa sa bus na yon. Hindi niya rin maipagkakailang unti-unti na rin siyang nasasanay sa presensya at sa boses nitong paulit-ulit na rumihirehistro sa alaala niya. Hindi niya rin maipagkakailang tila ba hinahanap na rin ng tenga niya ang boses ng dalaga sa tuwing sumasakay siya sa bus. Kung wala si Sunshine upang guluhin ang tahimik niyang buhay, pakiramdam niya hindi nakukumpleto ang araw niya. Pakiramdam niya rin ay nasa radyo siya sa tuwing itong makakatabi niya sa bus na palagi nilang sinasakyan sa tuwing papasok sila sa trabaho. Minsan ay hindi niya na rin namalayan ng sarili niyang napapangiti na lang sa tuwing maririnig niya mga baon nitong topic sa kanya tuwing umaga. Tadhana nga naman, muli nitong panimula na lihim niyang ikinabuntong hininga. Muli itong umupo sa gilid niya at tulad ng nakagawian ay naroon na naman ang ngiti sa labi niyang animong kukumpleto sa araw niya sa tuwing babiyahe siya pa uwi at papasok sa trabaho. Hindi tayo nagkasabay kagabi sa pag-uwi, no? Siguro nag-overtime ka rin katulad ko, no? Natatawang sambit ni Sunshine bago tumipid ang ngiti niya. Lumingon si Ismael sa kanya nang matunugan ng lungkot sa boses ng dalaga. Sa kauna-unahang pagkakataon ay bumaling siya ng seryosong tingin dito at halos umangat ang kilay niya nang makita niyang lungkot sa mata nito kahit may nakabakas ding ngiti sa labi niya. Sa katunayan nga, ay ngayon niya lang nakitang ganoon ang dalaga. Sa loob kasi ng halos 2 buwan nilang pagsasama sa isang lugar, para bang iyon palang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya itong lumungkot. Kahit na itago ng dalaga ang lungkot sa pagngiti niya, hindi pa rin iyon naging dahilan upang tuluyang baliwalain ni Ismael ang nakita niya. Nakakapagod sa trabaho. Puro na lang away. Nakakasawa na rin pumasok sa corp. Alam mo ba kaninang umaga lang, muntik na ako mawala sa trabaho ko dahil lang sa kapalpakan ng mga kasama ko sa trabaho. Medyo istrikto kasi ang boss ko kaya ultimong kapiranggot na pagkakamali lang papagalitan ka na agad. Kung tutuusin, ginawa ko naman ang maayos ang trabaho ko sadyang hindi lang talaga marunong ang mga kasama ko. Dahil nga sa mga baguhan pa nga sila. Ako may pinakamatagal sa kanila kaya gustuhin ko man o hindi. Kargo ko silang lahat. Kapag may pumalpak sa kanila, damay ako kahit kung tutuusin. Labas naman talaga ako. Aniya bago nakangiting bumuntong hininga at bumaling kay Ismael. Idagdag pa ang problema sa bahay. Nagkasakit kasi ang nanay ko. Ako lang din ang inaasahan nila kaya gustuhin ko mang tumigil sa trabaho ko para lang makapagpahinga. Hindi ko rin naman magawa. Nakaka-drain. Sa halip na magbigay ng opinyon, walang ibang nagawa si Ismael kung hindi ang manahimik na lang. Natatawang umiling naman si Sunshine bago siya tumayo mula sa upuan niya at bumaba na nga ng tuluyan sa bus nang huminto ito sa kung saan siya bababa. Bago umalis ang bus na yun, nakangiti siyang kumaway sa binata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Tulad ng nakagawian ay muli na naman itong sinarado ang kortina sa gilid niya. Kaya naman ang sandaling umandar ang bus, wala nang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang lihim na lang na umirap sa sarili niya. Dahil nga sa nasanay ang lahat ng mga katrabaho niya na medyo energetic at bigay todo siya sa trabaho, hindi rin nila maipagkakailang tila ba naninibago sila sa pinapakita ni Sunshine ngayon sa kanila. Bihira na lang ito kung makipag-usap sa kanila at iyon ang nagtulak kay Kyla na tuluyan ng questionin si Sunshine sa mga kinikilos nito ngayong araw. Alam mo, Sunshine, ilang araw na kitang nakikitang ganyan. Sambit ni Kyla bago siya umupo sa bakanting mesa na kaharap nito na hindi naman ito kinibot. Hindi ka naman ganito nung huli tayo nag-usap Tungkol pa rin ba ito sa kalagayan ng nanay mo? Silang dalawa lang ni Kyla nakakaalam sa problemang kinahaharap niya ngayon at ang nanay niya. Nasa probinsya ngayon ang nanay niya habang siya naman ay naririto sa Maynila
upang makipagsapalaran para lang may maibigay na magandang buhay sa mga magulang niya. Ilang beses niya nang napapansin na may mga tinatagong sikreto sa kanyang mga magulang niya, o kaya naman nang makarating sa kanyang balitang may sakit ito, doon tila ba bumaliktad ang mundo niya. Gustuhin niya mang itago sa mga kaibigan niya ang problemang kinahaharap niya ngayon, ay hindi niya rin naman magawa dahil tila ba kusang lumalabas ang emosyong gusto niyang itago sa mga ito. Oo, pero okay naman na, Kyla. Aniya bago siya bumuntong hininga at pilit nang umiti sa kaibigan na hindi naman bumenta rito. Kailangan niyang sumailalim sa gamutan. Gagawa na lang siguro ako ng paraan para matustusan ang para sa pagpapagamot niya. Kung kailangan mo ng tulong para sa pinansyal, nandito lang kami para tumulong, okay? Paninigurado pa nito sa kanya na nakangiti niyang tinanguan. Wala sa loob ni Sunshine na humingi ng tulong sa mga kaibigan at katrabaho niya, kaya naman kahit na sila na mismo ang pumipilit sa kanya na tanggapin lahat ng mga alok na to sa kanya, wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang tanggihan ang lahat ng ito. Pasado 6:00 na iyon nang sandaling makasakay ng bus si Ismael. Medyo punuan na rin ang bus sa mga oras na yon. Kaya naman hindi na rin naman nagtaka pa si Ismael nang wala na siyang nakitang bakanting upuan na pwede niyang upuan. Wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang humawak sa hawakang nasa gilid niya bago siya pumwesto sa gilid nito. Ilang minuto nang nakalilipas ngunit hindi niya pa rin nakikita ang pamilyar na figura ng babaeng hinahanap at inaabangan niya magmula pa kanina. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya. Papaalis na ang bus sa mga oras na yon, nang sandaling muli itong huminto upang magsakay pa ng isang pasaherong humabol para sa last trip. Agad na nagningning ang mga mata ni Ismael nang makita niya ang dalaga. Ginawa niyang lahat ng makakaya niya para lang itago ang tuwa nang makita niyang dalaga na ngayon ay papalapit na sa gawin niya. Sa kabilang banda, mabilis naman na gumuhit ang mga ngiti sa labi ni Sunshine nang matanaw niya nakatayo sa gitna si Ismael. Sinubukan ni Ismael na mag-iwas ang tingin sa kanya at hindi iyon nakatakas sa paningin ni Sunshine. Kaya naman mas lalo lang siyang napangiti habang papalapit siya sa direksyon ng binata. Tulad ng nakagawian na hindi naman ito ngumiti pabalik sa kanya. Kaya naman walang iba nagawa si Sunshine kung hindi ang mapangiwi na lang sa kanya. Tadhana nga naman. Ani ni Sunshine na ikinabuntong hininga naman ni Ismael sa kinatatayuan niya. Mukhang ginabi ka rin ah. Marami bang trabaho o nabinbin lang tulad ng sakin? Natatawang tanong ni Sunshine na tulad ng nakagawian ay hindi naman muling kinibo ni Ismael. Magsasalita pa sana siya ngunit agad niyang nakagat ang sariling dila nang sandaling sumubsob siya sa dibdib ni Ismael nang biglang huminto ang bus na sinasakyan nila. Amoy na amoy ni Sunshine ang panlalaking pabango ni Ismael ng mga oras na yon. Hindi niya na rin nagawa pang pigilan ng sarili ng sandaling mapakapit siya kay Ismael para lang tulungan ng sariling tumuwid mula sa pagkakatayo at nang sa ganon ay hindi tuluyang mabawal sa harap ng binata. Gusto niya nga makaramdam ng hiya dahil halos samaan siya ng titig ni Ismael nang sandaling makita niya kung paanong luputin ng dalaga ang puting polo shirt na suot niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Natatawa at nauutal niyang paghingi ng paumanhin bago siya tumalikod kay Ismael na ngayon ay patuloy lang sa pagbuntong hininga. Gusto niyang mahiya dahil tila ba hindi niya inaasahan ang nangyari. Oo, may lihim siyang pagtingin sa binata. Kaya niya kinukuhang atensyon nito, ngunit ayaw niya naman na makuha ang atensyon ng binata sa ganitong klase ng paraan. Oo, gusto niyang mangyari yon, ngunit hindi naman dapat sa ganoong biglaan. Hindi naman siya desperado para sa atensyon ng binata, no? Paano na lang din kung ibang nadakma niya ng mga oras na yon? Di may isa pang nagalit maliban sa binata. Frustrated niyang sigaw sa mesa niya bago niya ibinagsak ang ulo niya roon. Hindi man sabihin ng mga katrabaho niya, natitiyak niyang sobra ng pagkapula ng mukha niya ngayon ang dahil sa naiisip niya. May ilang araw nang nakalilipas simula nang mangyari ang bagay na yon. Ni hindi niya na rin ginusto pang sumakay sa bus dahil sa tuwing sasakay siya sa bus, natatakot siya na muling magkadaupang palad muli ang landas ng dalawa ng binatang yon. Baka nga kung ano pang isipin ng lalaking yon, kaya naman kahit na namamahalan siya sa pagbabayad ng taxi, mas pinili niya na lang na mag-taxi kesa sa sumakay sa bus at hindi na muling makita at makasama pa sa isang lugar ang lalaking yon. Nakakahiya ka talaga! Angil niya pa sa sarili bago niya sinabunutan ang sariling buhok.
Halos mapaatas naman si Kyla nang makita niyang kaibigan, ngunit ginawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya para lang lapitan ito. "Sunshine, are you okay?" tanong nito. Ilang minuto pang nanatili si Sunshine sa pagkakayuko bago siya bumaling ng tingin kay Kyla, na ngayon ay napangiwi na nang makita siya nito. Sabog na sabog ang buhok ni Sunshine nang dahil sa ginawa niyang pananabunot sa sarili kanina. Hindi na rin naman siya nag-abala pang ayusin ang sarili dahil natitiyak niyang wala rin namang pupuna sa kanya ng mga oras na yon. Pwede na lang siguro sa mga tingin ni Kyla sa kanya ngayon. "Hala kang babae ka, anong nangyari sa'yo?" Nakangiwing tanong ni Kyla na sa halip na sagutin ay yumuko na lang muli si Sunshine sa mesa niya na animong lupaypay na para sa araw na yon. "Ang aga-aga mo namang mahagard ngayon, Sunny, naka-jugs ka ba?" "Please lang, Kyla, wag na muna ngayon. Marami akong iniisip." Sagot ni Sunshine sa kanya na marahan niya na lang na tinawanan. "Anong ginagawa mo rito, Kay? Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi mo na kailangan pang magbigay ng suporta? Kaya kong mag-ipon para sa nanay ko." "Relax, Sunny. Hindi naman na yun ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, ano?" Sabit ito bago tumikim sa kanya at nakangiting tinapik ang pisngi ni Sunshine. "Guess what, Sunny? Alam mo ba na nilipat na sa ibang department yung boss natin ngayon? At alam mo ba kung anong ibig sabihin nun?" "Ano?" "No more Hagarda days magmula sa araw na to." Natatawa niyang dagdag, dahilan upang mabilis na umalis sa pagkakayoko si Sunshine at gulat na bumaling sa kaibigan. "Tamang narinig mo, Sunny. Wala na si Chupan." "Paanong wala? Tinanggal?" "Anong tinanggal? Ang sabi ko, nilipat sa ibang department, hindi tinanggal. Maski na kailan ka talagang babae ka." "Nako," sambit nito bago pa birong umirap sa kanya na hindi naman ito kinibo. "Ibig lang sabihin nun, hindi na natin kailangang magpakahagard pa sa trabaho. Ang sabi kasi sa akin nila Bianca, galing daw sa kabilang building ang ililipat dito. At alam mo ba kung anong balita? Anak daw mismo ng chairman. Kumbaga, ang magiging manager natin sa area na to, mismong anak na ng chairman. Istrikto rin daw at gwapo. Okay lang kung magpaka-istrikto siya sa atin, at least gwapo, hindi ba? Nakakatamad kasing pumasok sa trabaho kung istrikto at mukhang galing sa ilalim ng lupang boss natin tulad ni Chupan. At least anak ng chairman, hindi na tayo lugi." Anito bago natatawa at animong kinikilig na hinampas ang balikat niya na inismera na lang ni Sunshine. Sa halip na kumibo ay walang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang muli na lang na yumuko sa mesa niya. Nagpatuloy lang si Kyla sa pagsasalita sa gilid niya hanggang sa tuluyan na nga itong nawala ng gana sa ipinapakita ni Sunshine na emosyon sa kanya ngayon. Para bang habang tumatagal ang araw, mas lalo lang niyang nakikita ang pamumroblema ng kaibigan niya. Gustuhin niya mang questionin si Sunshine ay hindi niya rin naman magawa dahil natitiyak niyang hindi man lang siya kikibuin ni Sunshine sa oras na questionin niya ito. Si Sunshine pa, sanay na sa problema yan. "Sunny, nandyan na si Sir!" Sambit ni Kyla bago niya niyugyog ang balikat ng kaibigan. Nang dahil sa labis na frustration kanina sa mga gumugulo sa isip niya, ay hindi niya na namalayang nakatulog na siya sa desk niya. Nang dahil nga sa naalimpungatan, pipikit-pikit at animong lantang gulay siyang umalis mula sa pagkakayuko at tumayo mula sa upuan niya upang bumaling sa lalaking papalapit sa direksyon nila. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Sunshine nang sandaling mag-cross ang mata nilang dalawa ni Ismael. Si Ismael naman ay seryosong nilibot ang paningin ng buong departamento at napabuntong hininga na lang nang muling mag-cross ang mata nilang dalawa ng dalaga na may ilang araw na rin niyang hindi nakasama sa bus. Alam niya na nandito nagtatrabaho si Sunshine, kaya naman dito niya na lang ninais na magpalipat at bukod doon ay wala rin naman siyang gagawin sa kabilang building. Alam niya rin kasi na masyadong maraming problema ang departamentong to, kaya naman ninais niyang dito na lang magpatapon kesa sa manatili sa kabilang building. Bukod sa mga dahilang yon, mas ninais niyang dito pumunta dahil alam niyang dito rin nagtatrabaho si Sunny. Ikaw ba namang paulit-ulit na kwentuhan tungkol sa araw mo? Hindi bumamasa sa ulo lahat ng detalyeng ibinigay niya sa'yo? Kung ganyan kagwapo ang boss ko, papayag ako mamura ng mamura. Makahulog ang sambit ni Kyla bago siya humagikik, dahilan upang bumaling si Sunshine sa kanya ng may galit na titig. Rar, mukha pa lang ni Sir Ismael, yamin na. Paano pa kaya kung makita ko yung tinatago niyang? Shut up! Singal ni Sunshine
bago siya kunot noong bumaling kay Ismael. Nang sandaling magkrus ang mata nilang dalawa, hindi na maintindihan ni Sunshine ang sarili niya kung bakit ganito na lang nararamdaman niya ngayon. Oo, masaya siya at medyo nagulat dahil hindi niya inaasahan nito ang papalit sa boss nila. May kaunti rin siyang nararamdamang pagkailang sa loob niya dahil alam niya at natitiyak niyang nababanggit niya kay Ismael ang problema niya sa trabaho. Maging ang mga panlalait niya sa dati niyang boss ay naikukwento niya kay Ismael. Kaya naman natitiyak niya kung ano man ang naglalaro sa isip ngayon ni Ismael habang nakatitig sa kanya, alam niyang tungkol yon sa trabaho niya at sa kanya. Get back to work. Nito, habang nakatitig sa kanya kahit na alam niyang para sa lahat ang sinasabi nito. Lumapit siya patungo kay Sunshine na ngayon ay walang iba nagawa kung hindi ay nahihiyang nagbaba ng tingin sa kanya. Since ikaw ang pinakamatagal sa departamentong to, tulad ng sa kwento mo noong una, ikaw na lang ang kukuhanin kong secretary. Ha? Umangat ang kilay ni Ismael bago siya nagdesisyong humalukip-kip mismo sa harapan na ngayon ay nagugulat na dalaga. May problema ka ba sa desisyon ng boss mo, Miss Sunshine? Tanong ni Ismael na mas lalong ikinapula ng mukha niya bago siya nag-iwas muli ng tingin sa boss niya. Mamaya may meeting ako sa conference room. Kailangan kita para mag-list down ng lahat ng mapag-uusapan. Bilin pa nito bago ito seryosong umalis sa harapan niya. Nang sandaling nakapasok si Ismael sa opisina niya, may giting bigla na lamang na umukit sa labi niya. Hindi niya alam pero tila ba muli lamang bumalik ang enerhiya niya nang dahil sa nangyari. Totoo na kailangan niya ng sekretarya sa trabaho niya rito. Kailangan niya rin ng babaeng mag-a-assist sa kanya sa lahat at natitiyak niyang hindi siya kailanman magkakamali sa pagpili sa dalaga kahit na baka sa mukha nito na tila ba wala sa loob niyang magtrabaho para sa kanya. Anong problema, Sunshine? Ang akala ko ba ay gustong-gusto mo ng atensyon ko? Bakit naiilang ka na ngayon sa harap ko? Ani niya sa isip, bago niya pinagmasdan ng dalaga na animong nagdadalawang isip pa sa pagpasok sa opisina niya. Nang sandaling pumasok ito sa loob, walang ibang nagawa si Ismael kung hindi ang umayo sa pagkakaupo sa harapan niya. Anong kailangan mo, Sunshine? Sir, about po ito sa minutes of meeting. Aniya, bago siya napalunok sa harapan nito at namumulang mukhang nag-iwas ng tingin sa binata na bahagya namang ikinaangat ng labi ni Ismael. Ang totoo po kasi niyan, sir. Ang akala ko ba na ayos mo ng lahat kahapon? Nailagay ko na po to sa opisina niyo kahapon, sir. Aniya bago siya tumikim upang ayusin ang boses niyang animong mababasag pa nang dahil sa lalim ng tingin ni Ismael sa kanya ngayon. Kung gusto niyo po, pwede po ulit ako mag-print. Sana ginawa mo na yan kanina pa. Sagot ni Ismael sa kanya na nahihiya niyang tinanguan bago yumuko rito. Sumandal ang binata sa upuan niya habang nakatitig kay Sunshine, kaya naman hindi niya naiwasang mamula na lang dahil sa nangyari. Nakita naman ni Ismael ang pamumula ng mukha ng dalaga, kaya naman hindi niya na napigilan ng pagsugat ng ngiti sa labi niya. Bago pa man yan makita ng dalaga ay mabilis na siyang umayo sa pagkakaupo at muling sumeryoso. Ayusin mo ang lahat ngayon. Gusto kong matapos ang lahat ng yan bago pa man matapos ang araw na to. Bili nito sa kanya na kahit na nag-aalangan ay tinanguan niya na lang. May sama pa ng loob si Sunshine nang sandaling lumabas siya mula sa opisina nito. Halos mapatalon din siya sa gulat nang muntikan na siyang bumangga kay Bianca na ngayon ay nakangiti nang nakaharap sa kanya habang may hawak na tasa ng tsaa. Ikaw naman, Sunshine, bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Anito sa palakaibigang tono bago niya hinawakan ang seradora ng opisina ni Ismael. Next time mag-iingat ka ha. Pasalamat ka talaga at hindi ka malang nabandian ng dahil sa ginawa mo. San mo dadalhan yan? Kunot noong lumingon si Bianca sa kanya bago siya natawa ng mapagtanto niyang ang tasa ng tsaa na hawak niya ang tinutukoy ng kaibigan niya ngayon. Heto? Tanong nito bago siya ngumuso at gumiti kay Sunshine na ngayon ay hindi man lang nagbagong pagkakasalubong ng kilay sa harapan niya. Wala lang. Gusto ko lang dalhan ng tsaa si Sir Ismael. Alam mo na, nagpapabango. Makahulugan nitong sambit na ikinataas naman ng kilay ni Sunshine sa harapan niya. Sige na't baka lumamig pa tong hinanda ko sa kanya. Sandali lang, Bianca. Aniya bago niya hinawakan sa balikat si Bianca na ikinatigil nito sa pagpasok. Ako na lang maghahatid sa kanya niyan since ako naman ang sekretarya niya.
Empleyado ka sa labas kaya hindi dapat ikaw ang gumagawa niyan. Dagdag pa niya bago niya hinawakan ang tasa na hindi naman ibinigay ni Bianca sa kanya. Ako na dito. Ako ang naghanda nito para sa kanya, Sunny. Sambit nito bago hinatak mula sa kamay niya ang tasa na hindi naman niya binitiwan. Pero ako ang sekretarya niya, Bianca. Saad ni Sunshine bago niya muling kinuha sa kamay ni Bianca ang tasa na hindi naman ito binigay. Ako na ang magdadala nito sa kanya. Akong gumawa nito, Sunshine. So move! Ako sabing sekretarya niya, Bianca. Move ka! Pero it doesn't mean na kukuhanin mo kung anong ginawa ko para sa kanya. Come on, Bianca. Tasa lang ng tsaa yan. Wala kang pakialam. Nagpatuloy lang sila sa hilahan ng tasa hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumulas ito sa platito dahilan upang mabilis na natapon sa kamay ni Bianca ang mainit na tsaang ikinatalon niya sa hapdi at gulat. Halos maluha siya sa pagkabigla. Nang dahil sa nangyari ay hindi na rin nila napigilan ang paggulong ng tasa mula sa platito at ang pagkahulog nito sa sahig na nagdika ng ingay na nakakuha sa atensyon ng lahat. Anong nangyayari dyan? Tanong ni Kyla bago siya lumapit sa dalawa. Sa halip na sumagot sa kanya ay naluluha ang mga mata ni Bianca nang bumaling siya kay Sunshine. Hindi niya alam pero tila ba may gumuhit na galit sa sistema niya nang dahil sa ginawa ni Sunshine. Sa kabilang banda ay wala namang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang manatili na lang na nakatulala sa kamay ni Bianca na ngayon ay namumula na. Shoot, Bianca, may paso ka! Saad ni Kyla bago niya hinawakan ang kamay ni Bianca. Ano ba kasing nangyari at bakit nag-aagawan kayo ng tasa? Hindi niyo ba kayo magtimpla ng para sa sarili ninyo? Etong kaibigan mong pagsabihan mo, Kyla. Nagmamabuting loob lang ako rito na magdala ng tsaa para kay Ismael pagkatapos ay bigla na lang susulpot para hablutin ang tsaang pinaghirapan ko. Saad ni Bianca bago siya bumaling ng tingin kay Sunshine na animong iritado pa sa ginawa nito. Ano? Nagpapabibo ka na naman? Anong nagpapabibo? Ginagawa ko lang to dahil ako ang sekretarya niya, trabaho ko yung ginagawa mo. Sagot ni Sunshine. Nang dahil sa komosyong nangyayari sa labas ng opisina, ay hindi naman na nag-aksaya pa ng oras si Ismael. Marahan siyang umalis sa upuan niya at lumabas sa opisina upang masaksihan ang pagtatalong ng dalawang empleyado sa harap mismo ng opisina niya. Anong nangyayari rito? Tanong ni Ismael kasabay ng paglakad patungo sa dalawa. Hindi niya pa man ihahakbang ang mga paa niya ay mabilis na siyang natigilan ng sandaling maramdaman niyang nakaapak siya ng bubog sa sahig. Agad naman na kumunot ang noon niya nang makita niyang basag na tasa sa sahig. Anong nangyari rito at bakit may basag na tasa rito? Tanong niya bago bumaling ng tingin sa dalawa ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin sa harapan niya. Anong nangyari? Nag-away ba kayong dalawa? Bumaling siya kay Sunshine bago siya nagdesisyong lumingon kay Bianca. Agad na umangat ang kilay niya nang makita niyang may paso sa kamay si Bianca kaya naman mabilis niya itong hinablot sa kamay na ikinagulat ang lahat. Maging si Sunshine ay nagulat sa ginawang kilos ni Ismael. Gusto niya sanang pumagitna ngunit tila ba may huminto sa kanya na magsalita at magpaliwanag para lang maipagtanggol ang sarili niya. Hindi niya alam pero tila ba nawalan siya ng gana nang makita niya kung paanong hawakan ni Ismael ang kamay ni Bianca na ngayon ay nagugulat na rin sa ginawa niya. May paso ka? Anong nangyari? Kasi sir, hindi pa man natatapos si Bianca ang sasabihin niya ay agad na siyang hinila ni Ismael sa braso at agad na pinasok sa opisina niya. Halos mapatalon din ang lahat sa gulat ng sandaling pabagsak nitong isinarado ang pintuan ng opisina niya. Hindi alam ni Sunshine kung anong mararamdaman niya ngayon at naaawa siya sa sarili niya dahil bakit ganon? Sunny, okay ka lang ba? Tanong ni Kyla sa kanya na hindi niya kinibo. Gusto mo magpunta tayo sa clinic ngayon? Wala naman akong sugat, Kay. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Aniya sa kaibigan na hindi naman ito kinibo. Sige na't may aayusin pa ako. Kung sakali mang ipatawag ako ni sir, ikaw na lang munang mag-take over sa trabaho ko, ha? Bakit naman, Sunshine? Tanong ng isa sa mga katrabaho niya na hanggang ngayon ay nakikinig sa kanilang dalawa ng kaibigan niya. May pupuntahan ka ba? Magpapahangin lang ako siguro, Cesar. Sagot niya rito bago ngumiti. Isang makahulugang tingin pang iginawad niya kay Kyla bago siya nagdesisyong umalis sa lugar na yon.
Mabigat ang dibdib niya sa nangyari kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sandaling dinala siya ng mga paa niya sa bar na pinagtatrabahuan ng isa sa mga kaibigan niya. Long time no see, Sunny. Natutuwang saad ni Mikaela na nagtatrabaho bilang escort sa club na yon. Kamusta na? Ngayon ka na lang ulit bumisita rito ah. Nakakaluwag-luwag ka na ba? Pautangin mo naman ako. Marami akong problema ngayon, Mikaela. Angel niya na ikinatawa naman ito. Ikaw ang dapat naman libre sa akin, hoy. Ilang buwan na tayong hindi nagkikita pagkatapos ay magpapalibre ka pa sa akin. Kung tutuusin, walang-wala yung mga problema mo sa problemang meron ako ngayon, ano? Ikaw naman, niloloko ka lang. Namimersonal ka naman agad. Singhal ni Mikaela sa kanya na tinawanan niya na lang. Hinila niya ang kaibigan niya patungo sa counter upang doon umorder ng beer at ng pagkain na pwede niyang kainin. Ngayon niya na lang ulit nakita si Mikaela kaya naman halos abutin sila ng gabi sa lugar na yon para lang makakwentuhan ng isa't isa. Unti-unti na ring tumatama ang alak sa sistema ni Sunshine kaya bago pa man siya tuluyang mawala sa ulirat ng dahil sa labis sa pag-inom ng alak, marahan niya nang itinigil ang pag-ubos sa kaisa-isang boteng inilapag ni Mikaela sa harapan niya kanina. Ano na, Sunny, suko ka na. Natatawang sambit pa ni Mikaela na inismera niya na lang. Nga pala, nabalitaan ko yung nangyari sa nanay mo. Ang sabi sa akin ni Tito, kailangan niya raw magpa-liver transplant sa lalong madaling panahon. Sambit nito. Nagdahil sa tanong nito ay muling bumalik sa alaala ni Sunshine ang lahat. Oo, ang mismong doktor na rin ang nanay niyang nakausap niya nitong mga huling araw. At ito na rin mismo ang nagsabi sa kanya na kailangan ng sumailalim ng nanay niya sa liver transplant sa lalong madaling panahon. Ang alam ng mga kaibigan niya sa opisina ay gamutan lang kailangan ng nanay niya. Ngunit ang hindi nila alam ay mas malala pa pala ito sa mga naisip nila nung una pa lang. Ginawa ni Sunny ang lahat ng makakaya niya para lang ilihim sa mga kaibigan ang tunay na estado ng nanay niya. Takot na takot siyang kaawaan ng mga ito kaya naman kahit na alam niyang kailangan niya ng tulong, mas tinais niya na lang na tahimik na gumawa ng paraan para sa nanay niya. Alam niya rin naman na walang maitutulong ang mga kaibigan niya sa laki ng pwede niyang gastusin para sa operasyon. Kaya mas tinanais niya na lamang na manahimik. Wala namang mangyayari kung ibahagi niya sa mga ito ang tunay na nagpapagulo sa buhay niya ngayon. Ayaw niya rin namang kaawaan siya ng mga ito kaya naman mas minabuti niya na lang na ilihim ang lahat ng ito sa mga kaibigan niya. Paano para sa transplant? Tanong ni Mikaela sa kanya na mababa sa tono nito ang kuryoso. May naisip ka na bang pwedeng mahiraman para sa transplant ng nanay mo? Sa ngayon ay pagluluna lang nakikita akong paraan. Hindi pa ako sigurado pero kapag nakahanap ako ng paraan o ng mahihiraman, baka manghiram na lang muna ako. Aniya bago bumaling sa kaibigan at ngumiti rito na hindi naman ito ginantihan. Sa totoo lang ay may kakilala si Mikaela na maaaring makatulong sa kaibigan niya. Ngunit hindi siya nakasisigurado kung magagawa nga ba itong tanggapin ng kaibigan niya. Kilala niya si Sunshine at alam niyang hindi magagawa ng kaibigan niya ang mga planong lumilitaw ngayon sa isipan niya. Kaya naman sa halip na ibahagi ito sa kaibigan ay mas ninais niya na lang na manahimik. Kinabukasan ay 6 lantang gulay na pumasok si Sunshine sa trabaho niya. Tulad na nakagawian ay nagtaksi na lang ulit siya kaya naman hindi niya na rin muling nakakasalubong pa si Ismael sa bus terminal. Para saan pa ba kung sasabay siya rito? Bakas din naman sa mukha ni Ismael na wala siyang interes sa dalaga. Kaya naman bakit pa nga ba siya magsasayang ng oras para lang magpapansin sa binata? At isa pa'y halata namang mas gusto ng lalaking yon si Bianca. Nabigyan lang ng resibo lahat ng suspetsa niya sa dalawa nitong nakaraan nang dahil sa nangyari kahapon. Ni hindi man lang siya nito kinamusta o tinanong kung may sugat nga bang talaga siya. Sa halip na tanungin kung okay nga lang ba siya, ay mas ninais niya na lang na hilahin si Bianca at ikulong sa opisina niya. Ni hindi niya nga alam at wala nga siyang balita sa kung ano nga bang nangyari sa dalawa kahapon. Hindi niya alam pero tila ba may pagtatampo at selos siyang nararamdaman ngayon para sa dalawa. Kung totoo ngang tipo ni Ismael si Bianca, bakit hindi niya paligawan? Di magligawan kayong dalawa, pakaalam ko sa inyo. Singal niya sa sarili bago siyang ngumuso at pumasok sa departamento kung saan siya nagtatrabaho. Saan ka nagpunta kahapon?
Agad na napatalon si Sunshine sa gulat at agad na bumaling ng tingin kay Ismael na ngayon ay nakahalukip-kip lang na nakasandal sa pintuan ng opisina niya habang mariin na nakatitig kay Sunshine. Bakas ang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya, kaya naman walang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang nanginginig at nalilito na lang na napaduro sa sarili niya. Ako sir? May iba pa bang tao rito? Tanong ni Ismael bago bumaling ng tingin sa kabuuan ng departamento na animong ghost town dahil sa kawalan ng empleyado. Lumapit siya kay Sunshine na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umatras sa kinatatayuan niya hanggang sa napasandal na siya sa mesang nasa likuran niya. Napansin niyo ni Ismael kaya naman mas lalo lang rumiin ang titig niya sa dalaga. San ka nagpunta kahapon, Sunny? Tanong niya na mistula ngayon lang siya nito tinawag sa palayaw niyang yon. Nag-enjoy ka ba sa The Coastal kasama ng mga matatandang kasama mo kagabi? The Coastal? Tanong ni Sunshine bago niya hinawakan sa dibdib si Ismael. Dahilan upang unti-unti itong balingan ng tingin ng binatang kaharap niya. Anong matanda at paano mong nalamang nasa The Coastal ako kagabi? Tanong ni Sunshine sa kanya. Hindi kumibo si Ismael. Sa halip ay nanatili lang yung titig nito sa pareho niyang kamay na ngayon ay nakadantay sa dibdib nito. Ramdam na ramdam ni Sunshine sa mga palad niya ang pagtibok ng puso ng binata. Kaya naman nang maramdaman nito ay hindi na siya nagdalawang isip pa na marahang itulak palayo si Ismael sa kanya na ikinakunot naman ang noon nito. At isa pa lumayo ka nga, hindi ako makahinga sa'yo. Baka may makakita sa ating dalawa sa ginagawa mo, mahiya ka naman. Anya, dahilan upang sarkastikong ngingisi-ngising nag-iwas ang tingin sa kanya si Ismael na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa harapan niya. Paano mo nalamang nasa The Coastal ako kagabi? Siguro sinusundan mo ako, no? At bakit naman ako magsasayang ng oras na hanapin ka, Sunshine? Tanong ni Ismael bago siya bumaling ng tingin sa dalaga na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang suminghal sa harapan niya. Nalaman ko mula sa isa sa mga kaibigan mo sa departamentong to kung nasan ka kagabi. Silang nagsabi sa akin na doon ka nagpunta. Sino sa kanila? Sige nga. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Malay ko sa'yo, baka nagsisinungaling ka lang. Patanong na sagot ni Sunshine sa kanya na ikinakunot lang ng noo niya. At isa pa, wala ka na ron kung magpunta man ako sa mga club. At kung may kasama man akong matanda, wala kang pakialam. Hindi nga kita pinapakialaman kay Bianca. Pagkatapos ay makikialam ka sa akin ngayon? Sinong Bianca? Tanong niya na inismeran lang ni Sunshine. Nang hindi na siya sumagot ay wala nang ibang nagawa pa si Ismael kung hindi ang matawa na lang sa mismong harapan niya. Hindi niya maipagkakailang maging siya ay naguguluhan na rin sa ikinikilos niya ngayon sa harap ng dalagang ito. Ni minsan ay hindi niya naisip na magagawa niya ang magpaliwanag sa sekretarya niya. Sa sekretarya niya kung tutuusin ay wala naman talagang responsibilidad sa kanya. Tama naman si Sunshine, hindi ba? Wala siyang pakialam kung sino mang gustuhin niyang samahan. Bata man ito o... Hindi ko alam na mahilig ka pala sa matanda. Sagot ni Ismael sa kanya na ikinapula ng mukha niya. Baka nakakalimutan mong matanda rin ako. Ano naman ngayon, sir? Tanong ni Sunshine sa kanya na may halong diin sa tinawag nito sa kanya na ikinaangat naman ng kilay niya. Alam mo, dun ka na lang kay Bianca. Siyang questionin mo sa ganyan. Baka magselos pa yan kapag nakita niya magkasama tayong dalawa sa ganitong ayos pa. Bakit? Anong meron sa ayos na to? Tanong ni Ismael bago siya lumapit sa dalaga na muli nitong ikinaatras. Muntik nang tumama ang labi ni Sunshine sa ilong ni Ismael, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumaling sa gilid niya na ikinangiti naman ni Ismael. Sabihin mo nga sa akin, Sunshine, anong meron sa ganitong ayos? Magtigil ka! Sir? Isang malakas na tulak ang ginawa ni Sunshine sa dibdib ni Ismael, dahilan upang mapaatras ito at mapaupo sa sahig ng dahil sa pagkabigla. Walang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang mabilis na magtago sa ilalim ng mesa, habang si Ismael naman ang humarap kay Bianca na ngayon ay kuryosong nakatitig sa kanya, na ngayon ay abala mula sa pagtayo sa sahig. Ano po nangyari sa inyo, sir? Kuryosong tanong ni Bianca sa kanya. Sa kabutihang palad ay hindi niya naman naaninag si Sunshine kanina nang sandaling magtago ito sa ilalim ng mesa, kaya naman si Ismael ang naabutan niya sa ganoong ayos. May problema po ba, sir?
May inaayos lang ako. Aniya. Kahit na naguguluhan ay walang iba nagawa si Bianca kung hindi ang tumango sa kanya. Pinanood lang ni Ismael si Bianca na maglakad palabas ng departamento. Nang matunugan ni Sunshine ang pag-alis ni Bianca ay siya namang pag-alis niya sa ilalim ng mesang pinagtaguan niya, kasabay ng pagbaling sa binata ngayon ay kunot noo lang na nakatitig sa kanya. Gagawin kong lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko, sir. At wala kang pakialam sa mga magiging desisyon ko. Matanda man o bata, wala ka nang pakialam sa gugustuhin ko. Aniya bago siya umismid at naglakad palayo sa binata. Bago pa man siya tuluyang makaalis sa lugar na yon, ay muling nagsalita si Ismael na ikinatigil niya sa paglalakad bago siya bumaling ng tingin dito. Ipagtimpla mo ako ng kape kung ganon. Anito bago nag-iwas ang tingin sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Ano? Ang sabi ko, oo, narinig kita pero bakit ako? Tanong ni Sunshine sa kanya, kasabay ng pagduro sa sarili na ikinakunot lang ng noo ni Ismael. Naroon si Bianca sa labas bakit hindi siyang utusan mo? Total siya naman ang hinila mo papasok sa loob ng opisina mo kahapon, hindi ba? Sa ikaw ang gusto ko may magagawa ka ba? Singal ni Ismael sa kanya na mas lalong ikinataas ng kilay niya. At saka ano naman sa'yo kung siyang hinata ko papunta sa loob ng opisina ko kahapon? Why? Are you jealous? Bakit naman ako magsiselos hindi naman kita gusto? Then shut the fuck off at sundin mo na lang kung anong inuutos ko sa'yo. Singhal pa ni Ismael bago siya nagdesisyong tumalikod sa dalaga na hanggang ngayon ay nagugulat pa rin sa inakto niya. Madalas siya kautusan ni Ismael kaya naman wala siyang ibang nagagawa kung hindi ang sumunod na lang dito. Wala itong ibang ginagawa kung hindi ang utusan siya. Kulang na lang itali siya nito sa loob ng opisina niya. Kaya naman gustuhin niya mang makatakas sa kamay ni Ismael ay hindi niya rin naman magawa dahil sa dami ng trabahong ipinapagawa nito sa kanya. Maging sa pag-uwi ay gusto nitong makasabay ang dalaga sa pagsakay sa bus. Minsan ay hindi napipigilan ni Sunshine na mapangiti. Kaya kahit na may pagtatampo at kaunting galit sa binata, hindi niya na rin maipagkakailang muli ulit na umusbong ang nararamdaman niya para kay Ismael. Napapansin ko lagi na para bang gusto mong palagi tayong magsabay sa pagpasok at pag-uwi, Ismael. Aniya ng sandaling makasakay ulit sa loob ng bus. Yung totoo, may gusto ka ba sa akin? Bakit? Maganda ka ba? Pardon? Don't ask me. Singhal na Ismael sa kanya na inismera niya na lang. Nang makita ang reaksyon ng dalaga ay walang ibang nagawa si Ismael kung hindi ang lihim na lang na mapangiti. Hindi niya maipagkakailang tila ba unti-unti niya na rin nagugustuhan si Sunshine. Tulad nga ng palaging sinasabi ng mga kaibigan niya sa opisina, tila ba isang bolang enerhiya ni Sunshine sa departamentong yon. Napansin din ni Ismael na sa tuwing masaya si Sunshine, masaya rin ang buong departamento nila. At kapag naman malungkot si Sunshine, animong walang kiburin ng mga kasama niya sa trabaho. Maging siya ay nahahawa na rin sa ganoong routine nila sa trabaho. Kaya naman hindi niya napipigilang mapangiti na lang sa tuwing maaalala niya ang tungkol sa bagay na yon. Sa mga sumunod na araw ay madalas sila kung magsama ni Sunshine sa iisang lugar. Hindi niya alam kung paanong nangyayari pero tila ba gumaan ang pakiramdam sa kanya ng dalaga nitong mga nakaraang araw. Madalas kasi siya nitong singhalan ngunit ang sandaling matapos ang usapan nila at ang sandaling matuldukan na nila ang away nila nitong mga nakaraang araw, tila ba muling sumigla ulit si Sunshine at hindi maipagkakaila ni Ismael na natutuwa siya sa nakikita ngayon sa dalaga. Tila ba bumalik ang madaldal at medyo maligalig na dalagang nakilala niya sa bus may 6 na buwan na rin ang nakalilipas. Bukas kailangan ko ng report na yan. Kung matatapos mo ngayon, mas mainam. Pero kung hindi mo talaga kaya, ipagpabukas mo na lang tulad ng dati. Bili niya bago niya inayos ang coat na suot niya. Dahil lalo pang binalingan siya ng tingin ni Sunshine. May aatinan lang akong meeting ngayon. Baka gabihin na rin ako. So, hindi tayo magsasabay sa pag-uwi niyan? Tanong ni Sunshine. Dahil lalo pang umangat ang kilay niya na bumaling siya ng tingin dito. Sabi ko nga, hindi na. Medyo marami-raming pag-uusapan namin sa meeting kaya baka hindi na rin ako makasabay sa'yo. Kung hihintayin mo naman ako, baka abutin ka ng hating gabi. Sagot ni Ismael sa kanya bago niya inayos ang cufflinks niya at muling bumaling sa dalaga. Mauna na ako.
Walang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang tumango sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa halip na manatili pa roon ng ilang minuto ay nagpasya na lamang si Ismael na umalis at magmadali na ngang talaga. Gusto niya mang humabol sa pag-uwi ng dalaga ay hindi niya naman magawa dahil sa patong-patong niyang trabaho. Pagkatapos kasi nag-meeting nila ngayon sa Met, ay dederecho pa siya sa chairman kaya naman natitiyak niyang hindi na siya makakahabol pa kahit nagustuhin niya pa man. Sa kabilang banda ay may nararamdaman namang kakaiba si Sunshine sa sistema niya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba may pagtatampo siyang nararamdaman ngayon. Sa halip na intindihin pa ang tungkol sa bagay na yon, ay nagdesisyon na lang siyang umuwi na lang. Pag uwi sa bahay ay agad nang humilata si Sunshine sa kama niya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba sobrang bigat ng pakiramdam niya ngayon. Kanina sa trabaho ay madalas kung kumabog ang puso niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kaya naman hindi niya tuloy maiwasang mangamba. Lahat ng pangambang nararamdaman niya ng mga oras na yon ay nagbigyan ng kasagutan ng sandaling tumawag sa kanya ang tatay niya at agad na ngang ibinalita ang tungkol sa nangyari sa nanay niya. Anak, kailangan sumailalim sa agarang transplant ng nanay mo. Hagulhol nito sa kabilang linya, dahilan upang mapayuko na lang siya sa mesa niya. Hindi namin alam kung saan tayo kukuha ng pera niyan para sa operasyon. Nasasaktan din ako sa tuwing makikita ko ang nanghihina at naninilaw ang nanay mo. Ang sabi ng mga doktor na nakausap namin ay medyo palyado na talagang atay niya. Marami pa itong sinabi at panaliwanag sa kanya ng gabing yon na hindi niya na nagawa pang sundan ng dahil sa labis na pag-aalala. Ang alam niya na lang ngayon sa sarili niya ay kailangan niya ng maghanap ng pera at mauutangan para sa liver transplant ng nanay niya sa lalong madaling panahon. Saan naman ako kukuha ng 3 milyon? Tanong ni Sunshine sa sarili habang nakasandal sa mesa at napailing na lang. Sa tabi niya ay walang ibang nagawa si Micaela kung hindi ang matahimik na lang. Gusto niya nga sana magbigay ng suhestyon sa kaibigan. Ngunit sa tingin niya ay hindi pa siguro ito ang tamang pagkakataon para doon. Ayaw niya rin namang mapahiya kay Sunshine kaya naman mas sinais niya na lang na manahimik hanggang sa may nakikita naman akong solusyon sa problema mo, Sunny. Ani niya na hindi na makapagpigil pa dahilan upang bumaling ng tingin sa kanya si Sunshine. I mean, may nakikita akong paraan pero hindi ko alam kung kakayanin mo nga bang pasukin kung anong solusyon ang pumapasok sa isip ko ngayon. Lumapit siya ng tuluyan kay Sunshine at marahang bumulong sa kaibigan na unti-unting ikinalaki ng mga mata nito. Alam kong makakakuha ka kaagad ng pera para sa operasyon ng nanay mo sa madaling paraan kung susundin mo ang sinasabi ko pero saan nito bago umayos ang pagkakaupo at nagkibit ng balikat sa kanya. Pero yun ay kung masisikmura mo lahat ng magiging kapalit para sa operasyon ng nanay mo. Dagdag pa ni Micaela na hindi niya kinibo. Sa kabilang banda ay agad naman na nakaramdam ng kung ano si Ismael sa dibdib niya nang hindi niya nasaksihan si Sunshine ng umagang yon. Ni hindi niya malang ito nakasabay sa bus kanina sa kauna-unahang pagkakataon. Kaya naman hindi niya rin naiwasang makaramdam ng kuryoso. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nag-absent si Sunshine ng araw ring iyon. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng pagtataka. Bakit nga ba hindi pumasok si Sunshine ngayong araw? Hindi ko rin po alam sir at wala naman po akong ideya. Sagot ni Kyla na hanggang ngayon ay abala pa rin sa pagtawag sa numero ng kaibigan niya na hanggang ngayon ay hindi naman ito sinasagot. Kanina ko pa nga po siyang tinatawagan pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ako sinasagot. Pati nga po kami nag-aalala na rin. Noong una ay sinagot niya naman ako kaninang umaga pero ngayon talagang wala po talaga Out of reach po talagang numero niya. Marahang tumango sa kanya si Ismael bago siya nagdesisyong bumuntong hininga na lang at nagdesisyon na ngang bumalik sa opisina niya. Tulad ni Kyla ay patuloy lang din siya sa pagtawag sa numero ni Sunshine. Kanina lang ay nagre-ring pa ang numero ng dalaga pero nang sandaling bumalik siya sa opisina niya at nang muli niyang tinawagan ng numero ng dalaga ay nakapatay na ito ngayon. Kinabukasan ay ganong muli ang nangyari. Hindi niya na naman nakasabay sa bus ang dalaga kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kuryoso. Kung may sakit si Sunshine ay natitiyak niya namang magsasabi ito sa kanya. O kung hindi naman kaya ay magsasabi naman ito sa kanya kung may problema siya. Ang hindi lang maintindihan ngayon ni Ismael ay kung bakit kailangan niya pang magpatay ng telepono at hindi sagutin ang tawag ng mga kaibigan niya sa kanya ngayon.
Gaano ba siya kaabala at hindi niya malang magawang sagutin ang tawag niya at ng mga kaibigan niya? Good morning. Agad na nawalang pag-alala ni Ismael nang sandaling marinig niya ang boses ni Sunshine mula sa labas ng opisina niya. Gustuhin niya mang itago ang nararamdaman niya ngayon ay hindi niya rin naman magawa dahil sa pagkabigla sa narinig. Sa halip na manatili sa opisina niya ay walang iba nagawa si Ismael kung hindi ang tumayo at agad nang nagtungo sa labas kung saan niya narinig ang boses ni Sunshine na animong kararating lang. Pagkalabas niya sa opisina niya ay ang mukha agad ng dalaga ang unang nakapukaw sa atensyon niya. Halos mapatalon din si Sunshine sa kinatatayuan niya nang sandaling makita niyang binata na ngayon ay kalalabas lang ng opisina niya. Good morning, sir. Aniya na hindi namang kinibo ni Ismael. Sa halip ay walang iba nagawa si Ismael kung hindi ang seryosong mag-angat ng kilay bago siya humalukip-kip sa harap mismo ng opisina. Bakit ka nag-absent kahapon nang hindi ka malang nagpapaalam? Tanong niya rito na ikinababalang ng tingin nito. Alam mo ba kung paano naging tambak ang trabaho ko nang dahil sa pagliban mo, Miss Sunshine? Pasensya na po, sir. May inasikaso lang po ako. Gaano ba ka-importante yung inasikaso mo at hindi mo malang nagawang magpaalam? Pati pagsagot sa tawag ng mga kaibigan mo, hindi mo malang magawa? Walang iba nagawa si Sunshine kung hindi ang magbaba ng tingin. Maging sila Bianca at si Kyla ay walang iba nagawa kung hindi ang mapayuko na lang sa kani-kanilang mga mesa. Sa halip na magpadala sa sinabi ng boss niya, seryoso lang na tumayo si Sunshine mula sa pwesto niya. Nang sandaling magkaroon ng lakas ng loob ay tsaka lang siya nagkaroon ng pagkakataong sumagot sa katanungan nito sa kanya ngayon. Sasailalim na po kasi sa operasyon ng nanay ko, sir. Ako pong nag-asikaso sa kanya ngayon. Hindi ko na rin po nagawa pang magpaalam sa inyo kahapon dahil biglaan din pong pag-uwi ko sa probinsya. Pasensya na po talaga, sir. Sagot niya. Operahan si tita? Gulat at may bahid ng tuwang tanong ni Kyla na malungkot na nginitian ni Sunshine. Thank God! Saan ka kumuha ng pera para sa operasyon niya kung ganun? Nag-loan ka ba? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang tahimik na lang na ngumiti at umiling sa kaibigan niya. Kahit nasa sa ilalim na sa operasyon ng nanay niya ngayon, ay hindi niya naman naiwasang makaramdam ng lungkot para sa sarili niya. Alam niya kasing siya at ang sarili niya lang din ang magiging kabayaran sa gagawin niya ngayon para lang maoperahan ang nanay niya. Si Mikhail lang nagsabi sa kanya na ito na lang ang natitirang paraan na nakikita niya para lang makalikom ng 3 milyon para sa operasyon ng nanay niya. Ang magpakasal sa isang matandang ni minsan ay hindi niya man lang nakilala ng personal. Na-meet niya ito kahapon at ito na rin mismo ang nagsabi sa kanya na mag-resign na sa trabaho ngayon at nang sa ganon ay magampanan na nga nito ang kung anumang binayaran niya kay Sunshine. Gustuhin niya mang umatras ay wala na rin naman siya magagawa ngayon dahil nakapangako na siya sa matandang yon. Bakit pa nga ba siya aatras gayong nangako na rin naman siya at may napagkasunduan na rin silang kasal sa isa't isa ngayon? Tama, ginagawa niya lang ito para sa ikabubuti ng nanay niya. Gagawin niya ito para sa kapakanan ng nanay niya. Handa siyang gawin ang lahat para sa ikabubuti ng kalagayan ng nanay niya kahit na magiging kapalit pa nito ay ang buhay na meron siya. Magre-resign ka? Gulat na tanong ni Ismael na bahagya pang napaangat mula sa pagkakaupo niya sa upuan kanina. Gulat siyang bumaling kay Sunshine na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Muli siyang bumaling sa resignation letter ng dalaga bago muling lumingon kay Sunshine na hanggang ngayon ay wala pa rin kibo sa nangyari. Hindi ko maintindihan, Sunshine. Bakit? Tanong muli ni Ismael na muling ikinayuko ni Sunshine. Anong problema? May nahanap ka ba na mas malaking kumpanya at mas mataas magbigay ng sahod kaya aalis ka? Hindi naman po sa ganon, sir. Kailangan ko lang po talagang mag-resign para maalagaan ko po ng maayos ang nanay ko. Kailangan ko po siyang alagaan ng maayos lalo na't kagagaling niya lang po sa operasyon. Medyo maselan po ang kalagayan niya. At isa pa po, kailangan ko pong mag-ipon ng pera para makabayad sa taong inutangan ko ng para sa pagpapagamot kay nanay. Sagot ni Sunshine sa kanya habang patuloy sa paglalaro ng daliri niya. Wala namang ibang nagawa si Ismael kung hindi ang mapailing na lang sa kinatatayuan niya bago siya nagdesisyong bumuntong hininga at ibinaba na nga ng tuluyan sa mesa ang resignation letter na ibinigay sa kanya ni Sunshine kanina.
Paano ka makakabayad sa utang mo niyan kung magre-resign ka? Tanong niya na hindi naman kinibo ng dalaga. Hindi kalaunan ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapailing na lang bago siya muling humalukip-kip sa harapan nito. Handa akong triplehin ang sahod mo rito, Sunshine, para makapag-ipon ka ng para sa mga magulang mo. Kung gusto mo, pwede kitang pautangin kung kailangan mo talaga ng pera. Huwag ka lang umalis dito, okay? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang nangingiti na lang na napailing. Bakas ang lungkot sa mukha ni Sunshine, kaya naman walang iba nagawa si Ismael kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya. Alam niyang buo ang desisyon ng dalaga sa pag-alis sa poder niya, kaya naman ang hindi ito kumibo sa offer niya, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya. Alam niya rin na hindi niya na magagawa pang baguhin ang desisyon ng dalaga, kaya naman hindi na rin naman siya nagdesisyon pang pilitin si Sunshine. Ano? Bakit kailangan mong mag-resign? Rinig niyang tanong ni Kayla mula sa labas na animong nagugulat pa sa naging desisyon ng kaibigan. Sa halip na makinig sa diskusyon ng dalawa ay walang iba nagawa si Ismael kung hindi ang mapabuntong hininga na lang bago siya nagdesisyong tuluyan nang isarado ang pintuan ng opisina niya. Ayaw niya man sa desisyon ng dalaga ay wala na rin naman siya magagawa pa dahil buo na ang desisyon nito sa pag-resign. Hindi niya rin naman ito magagawang itago at piliting baguhin ang desisyon niya para sa sarili niya. Kahit na ilang beses niya pa mang mag-offer ng malaking pera sa dalaga ay patuloy lang ito sa pagtanggi sa lahat ng offer niya. Marahil siguro ay gustong-gusto talaga ni Sunshine na umalis sa trabaho niya at nang sa ganon ay maalagaan niya ng maayos ang nanay niya kaya naman hindi na rin siya nagdesisyon na pilitin at kontrolin ang dalaga. Bakit niya nga ba kokontrolin si Sunshine kung buo na rin naman ang desisyon nito sa pag-alis sa kumpanya niya? Sa kabilang banda, wala namang iba nagawa si Sunshine kung hindi ang tahimik na lang na maluha habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa duvet na nakabalot sa katawan niya. May 2 buwan ang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat at simula nang pinakasalan niya ang matandang ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang tatawa-tawang nag-aayos ng sinturon sa gilid niya. Kung makaiyak ka dyan, parang hindi ka nag-enjoy sa ginawa natin ah. Tanong nito bago nakangising bumaling sa kanya na hindi niya naman nilingon. Anong pakiramdam? Nakakababa ba ng dangal? Marahil siguro ay nagsisisi ka na. Wala eh. Ikaw ang may gusto nito. Kaya mong magsakripisyo para sa mga magulang mo. Kahit na maging kabayaran pa nito ang sarili mo. Makahulugan pa nitong sambit bago natatawang umiling at dumiretso sa banyo para magayos. Walang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang mapapikit na lang bago niya muling hinigpitan ang pagkakahawak sa cover na nakakubli sa mura niyang katawan. May 2 buwan nang nakalilipas ngunit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang lahat. Bakit niya nga ba naisip na ibenta na lang sarili niya sa lalaking yon? Bakit nga ba sa halip na magsipag sa trabaho ay mas sinais niya na lang na ibenta ang sarili niya? Sa bagay, kahit sino naman na hindi kakayaning mag-ipon ng 3 milyon, kahit nasabihin pa nilang bigyan pa siya ng 1 taon ng matandang yon sa pagbabayad sa kanya. Lolokohin niya man ang sarili niya. Alam niya sa sarili niyang hindi niya magagawang makapag-ipon at makalikom ng 3 milyon sa loob lang ng 1 taon. At isa pa'y kailangan na ng nanay niya ng pera para sa operasyon niya. Sino ba naman siya para tanggihan pa ang alok na yon? Kung alam niya sa sarili niyang para rin naman ito sa ikabubuti ng nanay niya. Pagkatapos ang halos 2 buwan niyang pagkakatali sa matandang yon, huli na ang lahat ng mapag-alaman niyang leader ng isang sikat na sindikato ang matandang bumili sa kanya. Alam niya sa sarili niyang sa oras na may gawin siyang labag sa kalooban nito, alam niyang ito na rin ang huli para sa kanya. Hindi na rin naman siya magtataka pa kung sakali mang madamay siya sa oras na magkahulihan dahil asawa niyang matandang yon. Gustuhin niya man o sa hindi, ay wala na rin siyang taka sa arrangement na ito. Mahina ba siya dahil nagawa niyang piliing itapon ang sarili niya sa hukay na yon kesa sa lumaban? Mahina ba siya dahil nagawa niyang ibenta ang sarili niya para lang sa ikabubuti ng kalagayan ng nanay niya? Mahina ba siya dahil nagawa niyang isakripisyo ang sarili niya para sa kalagayan ng isa sa mga taong nagsakripisyo rin sa kanya noon nung maliit pa siya? Mahina ba siya dahil sa halip na magtrabaho, ito ang naisip niyang paraan para lang mapahaba ang buhay ng isa sa mga taong kumupkup sa kanya noon? Madalas siya kung isama ng matandang yon sa lahat ng events na pinupuntahan nito.
Sa kabutihang palad naman, sa loob ng halos 3 buwan niya na pagkakatali sa arrangement na yon, ni minsan ay hindi man lang siya nito sinama sa mga underground activities nito kasamang iba pang mga sindikato. Kaya naman kahit na papaano ay nakakahinga pa rin siya ng maluwag. Alam niya rin kasi na magiging ligtas siya kung hindi siya isasama ng matandang yon sa lahat ng lakad niya, kaya naman kahit na papaano ay nagpapasalamat pa rin siya. "Nice seeing you here, Evander." Bati ng isang ginang na nakausap nila bago nila ito kinamayan. Nanatili lang si Sunshine sa pagkakakapit sa braso ng matandang iyon habang tinutunto nila ang main hall ng galang dinaluhan nila. Ang tahimik na pakikipagkamay ni Sunshine sa lahat ng mga naroroon ay unti-unting natibag, lalo na nang sandaling magkrus ang mata nilang dalawa ng lalaking may 3 buwan niya na ring hindi nakikita. "Sunshine?" Hindi makapaniwala ang sagot ni Ismael. Habang nakatitig sa dalaga ngayon ay nakatitig pa rin sa kanya. Walang iba nagawa si Sunshine kung hindi ang mag-iwas ng tingin sa kanya bago nila tinunton ang kabilang bahagi ng hall. Sa kabilang banda wala namang iba nagawa si Ismael kung hindi ang natitigilan na lang na pagmasdan ng dalaga na maglakad palayo kasama ng matandang yon. Kilala niya si Evander at ang mga iligal nitong gawain, kaya naman natitiyak na nasa peligro ang buhay ni Sunshine kung ito nga ang kasama niya ngayon. At isa pa, bakit niya kasama ang matandang yon gayong miyembro ng isang sindikato ang lalaking yon? Alam ba ng babaeng yun ang pinasok niya? May galit sa tono niyang bulong sa sarili habang pinagmamasdan niya si Sunshine na maglakad palayo kasama ng matandang yon. May galit ding namuo sa sistema niya kanina nang sandaling makita niya ang ilang mga pasa at sugat sa braso ng babaeng nakita niya kanina. Hindi iyon mga basta-bastang pasa at peklat, dahil natitiyak niyang alam niyang pinagkaiba ng sugat at pasa na sinadya sa hindi. At base rin sa reaksyon ni Sunshine kanina, natitiyak niyang may kakaibang nangyayari sa dalaga. Ngayon sa kamay ng matandang iyon, kaya naman bago pa man mahuli ang lahat, mabilis niya nang kinuha ang telepono niya at agad nang tinawagan ang numero ng sekretarya niya. "Yes, sir? Gusto kong imbestigahan mo ang tungkol kay Evander Yapsay at sa bago niyang babae. Gusto ko makuha ang report sa kanila within this day." Aniya bago niya tuluyang pinatay ang tawag. Sa kabilang banda ay agad naman na nakahinga ng maluwag si Sunshine nang hindi niya na muling nakita pa si Ismael. Ni hindi na rin naman siya nito sinundan pa sa kung saan sila dumiretso ng matandang kasama niya. Kaya naman kahit na papaano ay nakahinga na rin siya ng maluwag. Kung sakali mang nilapitan siya ni Ismael kanina, natitiyak niya malalagay silang dalawa sa alanganin. Medyo seloso rin kasi ang matandang kasama niya, kaya naman kahit nagustuhin niya mang kausapin si Ismael ngayon o hindi naman kaya ay kamustahin man lang niya ang binata, ay hindi niya rin naman magagawa dahil natatakot siya. Alam niya kasi kung saan siya pupulutin sa oras na magselos ito. Kaya naman bago pa man may mangyari ang lahat ng yon, mas gugustuhin niya na lang natitigan sa malayo si Ismael. "Lalabas lang ako saglit," aniya sa matandang kasama niya. Isang titig lang iginawad sa kanya ng matanda bago ito lumapit sa tenga niya upang bumulong na ikinahinga niya na lang ng malalim. "Bumalik ka rin dito," anito na marahan niyang tinanguan bago ito bumaling sa ilang bisita na kausap niya. Magmula pa kanina. Malungkot niyang tinungo ang daan patungo sa labas habang may hawak na baso ng wine sa kabilang kamay niya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba umaalo ng sikmura niya ngayong gabi. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa pagkikita nilang dalawa ng lalaking gusto niya noon pa man o baka naman may iba pa siyang nararamdaman ngayon bukod pa roon. Aminin niya man o sa hindi ay hindi niya maitatangging natutuwa siya na muling makita si Ismael. Ngunit hindi niya rin naman maipagkakailang na bigla siya at medyo naiilang dahil bakit sa dinami-rami ng lugar na pwede nila magkita, bakit sa ganitong klase ng event pa? Hindi niya rin maitatangging tila ba nababother na rin siya ngayon sa kung ano mang iisipin ni Ismael sa kanya ngayon, lalo na sa kung anong nakita niya kanina. Mas ninais niyang umalis sa trabaho niya para lang magpakasal sa matandang iyon, kaya naman natitiyak niyang maaaring iba na rin ang naglalaro sa isipan niya ng binatang iyon. Hindi niya rin napigilang mapangiti na lang sa hangin habang iniisip niya kung ano nga bang magiging itsura ni Ismael sa oras na aminin niya ang tungkol sa bagay na iyon. Pandidirihan nga ba siya nito o baka naman ipagkakalat siya sa mga kaibigan niya kung ano nga bang problemang pinasok niya ng mga oras na yon? Imposible. Imposibleng ipagkalat ni Ismael ang tungkol sa bagay na yon dahil kilala niya ang binata. Hindi naman naging magandang umpisa ng samahan nilang dalawa.
Kahit na ganoon ay nakasisigurado pa rin siya na hindi gagawin ni Ismael ang bagay na yon para lang masiraan siya. Pwera na lang kung... Tadhana nga naman. Agad na natikilan si Sunshine sa kinatatayuan niya nang muli niyang marinig ang pamilyar na boses ng lalaking yon. Hindi niya rin napigilan ang sarili niyang kamay nang sandaling manginig ito dahil sa narinig. Agad niyang nabitawan ang baso ng wine na hawak niya dahil lalo pang maglikha ito ng ingay dulot ng pagkabasag sa sahig. Mabuti na lang at walang gaanong tao sa lugar na yon kaya naman walang nakapansin sa kanilang dalawa. Hindi niya na rin napigilan pa ang sarili niyang bumaling sa lalaking ngayon ay nakatayo na sa gilid niya at masama na rin nakatitig sa kanya. Ismael, do I have to congratulate you, Sunshine? Dahil sa wakas naabot mo na kung anong minimiti mo noon pa man. Natatawang tanong ni Ismael na nagmistulang sarkastiko na ikinatigil ng dalaga. Matandang malapit nang mamatay. Siguro mayaman yan kaya pinatos mo. Anong ibig mong sabihin, Ismael? Na gold digger at malandi ka? Patanong na sagot ni Ismael na unti-unting ikinamilog ng mga mata niya nang dahil sa labis sa gulat. Wala kang pakialam kung amoy lupa na yung matandang hinuhututan mo ng pera. Walang ibang importante sa'yo kung hindi ang pera. Kahit na nakakababa na ng dignidad yung ginagawa mo, patuloy ka pa rin. Alam mo ba kung bakit, Sunshine? Dahil gold digger ka at malandi ka. Hindi na nagawa pang tapusin ni Ismael ang sabihin niya nang sandaling malakas siyang sampalin ni Sunshine na ikinatigil niya. Agad na umangat ang labi niya para sa isang ngisi bago siya bumaling kay Sunshine. Gusto niya nga matigilan ng dahil sa nasaksihan. Hindi niya inaasahan na iiyak si Sunshine ngayon sa harapan niya. Kaya naman may minsan pang pumasok sa isip niya na aruin ang dalaga at bawiin ang sinabi niya na hindi niya na rin naman nagawa ng dahil sa pagkabigla. Wala ka sa posisyon para husgan ako ng ganyan, Ismael. Ani niya kasabay ng malalim na buntong hininga at paglandas ng luha sa gilid ng mga mata niya na bahagyang ikinatigil na Ismael. Hindi mo alam at wala kang ideya sa kung anong sinasakripisyo ko. Para lang mapunta ka sa ganyang sitwasyon? Natatawang tanong ni Ismael sa kanya na hindi niya nakinibo. Maraming paraan para kumita ng pera, Sunny. Pwede ka magtrabaho sa akin. Kayang-kaya kitang bigyan ng malaking sahod. Doblehin, triplehin. Kahit na basta't bumalik ka lang sa akin. Hindi ko kailangan ng pera mo, Ismael. Kaya ka nandito sa ganitong sitwasyon na to, Sunshine. Nagpapatawa ka ba? Natatawa niyang tanong na hindi naman kinibuo ng dalaga. Gusto mo talagang maipit sa ganitong klase ng sitwasyon, ha? Dahil Dahil mayaman siya? Hindi mo ba kayang makontento sa kung anong meron ka, Sunshine? Binababoy mo ang sarili mo sa matandang yan. Binababa mo lang ang dignidad mo. Alam mo ba kung anong pinapasok mo? Kilala ko ang matandang yan. Sindikatong gagong yan. Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo sa oras na maipit ka sa mga iligal niyang gawain at negosyo? Singhal pa niya bago niya hinawakan ng mariin ang braso ni Sunshine dahil pang muli niyang makita ang mga peklat at pasa sa braso nito. Ito ba yung pagmamahal na gustong-gusto mo, Sunshine? Yung sinasaktan ka? Bitawan mo ako! Singhal ni Sunshine bago niya binawi ang braso sa binata na ikinangisi na lang nito. Wala kang pakialam, Ismael. May pakialam ako sa'yo, Sunshine. Dahil mahal kita. Sigaw ni Ismael sa mismong harap niya na ikinatigil niya. Muli niyang kinuha ang braso ni Sunshine at ang dahil sa panghihina sa narinig ay hindi niya na ito muling binawi pa sa binata. Ni minsan hindi pumasok sa isip kong saktan ka ng ganito, Sunshine. Pagkatapos ng lalaking yan, hinayaan mo lang. Anong nangyari rito sa braso mo? Sige nga, pagmamahal ba to? Ha? Bitiwan mo ako. Ina naman, Sunshine. Natatawang singhal ni Ismael bago niya muling binitawan si Sunshine na ikinatigil naman ito. Ilang minuto pa muna siyang tumalikod sa dalaga upang pakalmahin ang sarili niya bago siya muling lumingon dito. Anong nangyari sa braso mo, Sunshine? Sinasaktan ka ba niya kapag kayong dalawa lang? Sa halip na sumagot ay walang iba nagawa si Sunshine kung hindi ang tahimik na lang na lumuha at humikbi sa harapan niya. Hindi niya na rin nagawa pang sagutin ang tanong ni Ismael kaya naman walang ibang nagawa si Ismael kung hindi ang mahina na lang na natawa. Binigyan kita ng malaking sahod, Sunshine. Pero anong ginawa mo?
Tanong ni Ismael sa kanya, bago muling galit na bumaling sa dalaga na ngayon ay walang iba nagawa kung hindi ang lumuha sa harapan niya. Talagang mas pipiliin mo ang ganitong paraan. Wala kang alam, Ismael. Naiiyak niyang sambit bago siya humikbi at muling pinunasan ng mga luhang mabilis na dumaloy sa gilid ng mga mata niya. Wala kang alam. Hindi mo alam ang lahat at wala kang ideya sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Bumaling siya ng galit na tingin kay Ismael na kunot noon naman itong binalik sa kanya. Muntik ang mawala sa akin ang buhay ng nanay ko. Kaya wala akong choice kung hindi ang gawin to. Kinakailangan ko ng 3 milyon para sa liver transplant niya. Doon ko nakilala si Evander sa club na pinapasukan ng kaibigan ko. At siyang nangako sa akin na tutulong sa lahat ng gastusin sa operasyon at pagpapagaling ng nanay ko. Ang matandang yun ang tumulong sa akin, Ismael. Kung sinabi mo lang sa akin nung una pa lang na kailangan mo ng pera, tingin mo ba hahayaan kong mangyari ang lahat ng ito, Sunshine? Oo, dahil alam kong wala ka rin maitutulong sa akin tulad nila. Malandi na ako malandi para sa'yo, Ismael. Wala akong pakialam sa kung anong iisipin mo pagkatapos ng pag-uusap natin to. Wala akong pakialam sa kung anong tingin mo sa akin. Ang ginagawa ko lang ngayon, nagsasakripisyo ako para sa buhay ng iba. Alam mo kung bakit? Dahil ganun ang pagmamahal, Ismael. Aniya bago siya dismayadong umiling sa kanya na ikinatahimik niya. Kaya wala kang karapatang husgahan ako. Hindi kita hinuhusgahan, Sunshine. Aniya sa mahinang boses bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga na ikinayuko na lang nito. Dismayado lang ako sa naging desisyon mo. Kung nung una pa lang sinabi mo sa akin ang totoo, tingin mo ba hahayaan kong mangyari ang lahat ng to? Hindi, di ba? Alam mo kung gaano kitang kamahal, Sunshine. Kaya kong baliktarin ang mundo, manatili ka lang sa tabi ko. Walang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang bumaling ng tingin sa kanya. Bago pa man masundan ni Ismael ang sasabihin niya ay may humatak na kay Sunshine palayo sa kanya. Hindi na rin naman siya nagtaka pa nang makita niyang matandang yon na ngayon ay kunot noon ang nakabaling sa kanilang dalawa. Anong meron sa inyong dalawa? Galit niyang sambit. Evander siya si... Hindi na nagawa pang dagdagan ni Sunshine ang sasabihin niya. Nang sandaling kalad ka rin siya ni Evander paalis sa lugar na yon. May mga kasamang tauhan si Evander ng mga sandaling yon, kaya naman hindi na rin naman nagawa pa ni Ismael naman laban, lalo na nang sandaling bantayan siya ng tingin ng mga tauhan nito. Pagka-uwi pa lang nila sa bahay, mabilis nang binato ng matandang yon si Sunshine pabagsak sa kama nilang dalawa. Hindi na rin naman nagawa pa ni Sunshine naman laban ng sandaling sabunutan siya ni Evander, dahilan upang mapaliyad pa siya mula sa pagkakadapa sa kamang yon. Sinong lalaking yon, Sunshine? Tanong nito, na animong galit na galit pa sa nasaksihan kanina. Isa ba yan sa mga lalaking kinakalantaryo mo sa tuwing wala ko? Ha? Evander, boss ko lang siya sa dati kong trabaho. Aniya bago siya napapikit ng dahil sa rahas ng pagkakasabunot nito sa buhok niya. Nangangamusta lang siya. Please, wala kaming relasyon, okay? Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa ang matanda, kung hindi ang mabilis at marahas na dagukan si Sunshine na ikinapikit na lang nito. Halos makahinga rin siya ng maluwag nang sandaling bitawan siya ng matandang yon bago ito umalis sa likuran niya. Siguraduhin mo lang. Dahil sa oras na malaman kong may relasyon kayong dalawa, hindi talaga ako magdadalawang isip na ipaligpit kayong dalawa ng lalaki mo. Banta nito sa kanya na tahimik niya na lang na ikinaluha. Tandaan mo ang dahilan kung bakit ka naririto ngayon sa bahay ko, Sunshine. Binili kita. Binili ko ang buhay niyong dalawa ng nanay mo. Kaya wag mo akong susubukan. Dagdag pa nito, bago ito nagdesisyong tumalikod at lumabas na nga ng kwarto niya. Nang araw ring yon na hindi naman nagtaka pa si Sunshine ng sandaling iwanan siya ni Evander sa kwarto na lang yon. Hindi na rin naman siya nagtaka pa ng sandaling mapagtanto niyang nakalock na ang pinto ng kwarto nila at tuluyan na nga siyang kinulong ng asawa niya roon, kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa nangyari. Sa kabilang banda naman ay halos mapatutop si Ismael sa sarili niyang bibig na makita niyang reports na ibinigay sa kanya ng sekretarya niya tungkol kay Sunshine at sa asawa nito. Ano pong gusto niyong ipagawa sa akin ngayon, sir? Tanong ng sekretarya niya habang nakatitig kay Ismael
na ngayon ay ani mong malalim pa ang iniisip. Gusto niyo po bang utusan kong mga tao niyo na ipaligpit ng matandang yon? Hindi na kailangan, dahil may gagawa na nun para sa atin. Sagot ni Ismael sa kanya na marahan naman itong tinanguan. Sa ngayon, I want you to save her. Pay that man the 3 million fine. Pagkatapos nito ay ayusin mo ang penthouse ko sa Dewey. Within this week. Kailangan ko na siyang mailipat sa lugar na yan. Dagdag pa ni Ismael na animong sigurado na sa mga plano niya para sa dalaga. Walang ibang nagawa ang sekretarya niya kung hindi ang tumango na lang at gawin na lahat ng ipinag-uutas sa kanya ni Ismael. Tulad niya ng sinabi ni Ismael, ilang araw lang nakalipas ay tuluyan nang pinatumba ng mga sindikato si Evander. Hindi na rin naman iyon ipinagtaka pa ni Sunshine dahil talaga nga namang maraming kalaban ng matandang yon. Sa kabilang banda, wala naman siyang ibang naramdaman ngayon kung hindi ang tuwa at malalim na pagkabuntong hininga dahil sa wakas ay malaya na siyang dalaga. Naghahanda na siya sa pag-alis sa mansyong yon ng mga oras na yon. Nang sandaling mahinto siya sa pagsasalansa ng gamit, nang sandaling makatanggap siya ng tawag mula kay Micaela. "O, napatawag ka, Micaela." Ani yan ang sinagot nito ang kabilang linya. "May problema ba?" "Oo, Sunny. Nabalitaan ko nga palang nangyari sa asawa mo. Dapat ko bang sabihin ng condolence o deserve?" Anito na mahina niyang tinawanan. "Pwera biro, kailangan kita rito ngayon sa The Coastal. Pwede ka bang pumunta rito ngayon?" "Ngayon mismo, Sunny, dahil may iniwang sulat si Evander sa'yo bago siya nawala." Hindi alam ni Sunshine pero tila ba may masama na siyang kutob sa sinabi ng kaibigan niya. Kahit na may ideya na rin siya sa mangyayari, wala na rin naman siyang ibang nagawa pa kung hindi ang sundin ang pakiusap ni Micaela sa kanya. Hindi naman siya umaasa sa mga iniwang kayamanan at ari-arian ni Evander sa kanya, lalo na't wala naman silang kasunduan sa bagay na yon. Ang importante na lang para sa kanya ngayon ay ang makatakas mula sa arrangement na yon na mukhang hindi na rin mangyayari dahil sa iniwan nitong sulat kay Micaela. "Ano?" Gulat niyang tanong bago niya hinablot ang sulat kay Micaela at agad na binasa ang huling sulat ng asawa niya para sa kanya. "Anong ako? Bakit ako?" Hindi ko alam, Sunny. Siyang may sulat niyan. Nandito lang ako para mag-abot." Sagot ni Micaela sa kanya bago niya nilingan si Sunshine na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang bagsak na lang ang balikat na ibinaba ang huling sulat ng asawa niya. "Ano? Hindi naman natin pwedeng baliwalain yan. Ano bang malay ko sa mga utang niya sa dati niyang boss? At bakit ako ang kailangang magbayad nun?" Tanong niya bago siya sumandal at napaisip na lang sa kinauupuan niya. "Wala to sa napagkasundoan naming dalawa, Micaela. Labag sa pinirmahan kong kontrata na ako ang sasambot sa lahat ng utang na iniwan niya sa dati niyang boss. Hindi pwedeng ganito." "Hindi naman natin pwedeng baliwalain ang sulat niya yan, Sunshine. Baliktarin mo man o hindi, makukulong ka kung tatakbuhan mo yan." Sagot ni Micaela sa kanya na ikinabagsak na lang ng mga balikat niya nang dahil sa labis na dismaya. Nang sandaling tuluyan na nga makumbinsi ni Micaela si Sunshine na gawin ang kung ano mang nakasaad sa sulat na yon, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang mapahinga na lang ng malalim. Pinagbasta niya si Sunshine na maglakad palayo hanggang sa nawala na nga ito sa kanyang mga mata. Hindi kalaunan ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tawagan ng numero ng lalaking nag-utos sa kanya upang ibalita ang desisyon ni Sunshine sa kung anumang napagkasundoan nila kanina. "Nagawa ko na kung anong inuutos mo, sir." Ani yan at tinawaan naman ito sa kabilang linya. "Basta't ang pangako mo sa akin tutuparin mo. Na kahit anong mangyari, hindi mo hahayaang masaktan ang kaibigan ko sa kamay mo. Sana marunong ho kayong tumupad sa usapan nating dalawa. Huwag kang mag-alala, dahil kahit na anong mangyari, hindi lalapat ang kamay ko sa balat ng kaibigan mo." Sagot nito sa kabilang linya na ikinabuntong hininga na lang ni Micaela sa kabilang linya. May mga tauhang sumundo sa kanya sa mansyong yon, kaya naman gustuhin niya mang tumakas ay natitiyak niyang wala rin naman siyang makawala sa mga ito. Hindi tulad ng mga tauhan ni Evander noon, tila ba takot na takot ang mga tauhan ng bago niyang asawa na dumampiman lang ang balat sa dalaga. Para bang sa kilos ng mga ito ay animong ingat na ingat silang huwag masaktan si Sunshine na ikinakunot na lang ng noon niya. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga siya nitong dinala sa isang eksklusibong condominium malapit sa Corp na ikinanguso na lang ni Sunshine. Habang naglalakad sila patungo sa pinakataas na bahagi ng condominium na yon, hindi maiwasan ni Sunshine ang makaramdam ng takot.
Unti-unti na ring dumaloy ang luha sa gilid ng mga mata niya, kaya naman walang ibang nagawa ang mga bodyguard na nakasunod sa kanya na lihim na lang na mapatingin sa isa't isa. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Mabait pong tao si sir. Paninigurado ng guard nang hindi na nito makayanan ng lihim na pag-iyak ni Sunshine nang sandaling bumukas ang pinto ng elevator. Alam din po namin na hindi kayo pababayaan ng boss namin. Sinasabi niyo lang yan dahil boss niyo siya. Saad ni Sunshine na nakangiti na lang na inilingan ng dalawang lalaking kasama niya. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga nilang binuksan ang pinto ng penthouse na yon. Sila naghatid kay Sunshine papasok sa loob patungo sa salas, dalang mga gamit niya. Nang masigurong okay na roon ang dalaga, ay wala silang ibang nagawa kung hindi ang magpaalam kay Sunshine bago sila tumalikod at tuluyan na ngang umalis sa lugar na yon. Sa kabilang banda naman ay walang ibang nagawa si Sunshine kung hindi ang tumayo mula sa kinauupuan niya at agad na nga nagtungo sa bintanang gawa sa salamin. Mula sa pwesto niya ay tanaw niya ang malawak na tanawin sa ibaba. Naroon din ang malalaking skyscraper na minsan niya na rin pinangarap na makita noon. Kaya naman hindi niya na naiwasang mapangiti na lang sa sarili niya. Nandito ka na pala, Sunny. Saad ng isang pamilyar na boses na ikinagitla niya. Agad na bumaling si Sunshine sa likod niya at halos mapaatras at mapasandal sa salaming yon nang sandaling ikulong siya ni Ismael sa posisyon niyang yon. Agad nitong iniangat ang braso niya sa gilid ng ulo ng dalaga at yumuko upang mag-cross ang mata nilang dalawa ni Sunshine na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang namumulang tumingala sa kanya. Ismael, ang tagal kong hinintay to, Sunny. Aniya sa mahinang boses bago siya muling lumapit sa dalaga upang ikulong ito sa posisyong yan. Hindi mo alam kung gaano kong katagal na hinintay ang pagkakataong to. Ismael, ano? Marry me. Saad ni Ismael na ikinatigil niya. I want you to marry me, Sunshine. Gusto kong bumawi sa'yo. Ibigay lahat ng mga bagay na alam kong deserve mong makuha. Gusto kong bumawi sa'yo. Hindi bilang boss mo. Hindi bilang kaibigan mo. Kung hindi bilang isang lalaking naghihintay sa'yo na mahalin mo pabalik. Gustong gusto kita, Sunny. At handa akong maghintay na kahit gaanong katagal pa. Hindi mo na kailangang maghintay pa, Ismael. Mahinang sambit naman ni Sunny bago siya humawak sa kwelyo ni Ismael at nakapikit na tumingkayad upang halikan ang labi ng binata na nakapikit naman itong ginantihan. Sacrificing for the sake of your loved one's safety is a profound act of love and devotion. When you make sacrifices for your loved one's safety, you prioritize their welfare above your own. Wala kang pakialam kung ito man ang maging dahilan sa kung bakit ka matutunaw at mauubos. Ang sabi nga nila, kung mahal mo ang isang tao, kaya mong isakripisyo ang lahat para sa kanya. Kahit na maging kabayaran pa nito ay ang kaligtasan ninyong dalawa. Taray ah! Sambit ni Kayla dahilan upang natatawa na lang siyang umiling. Asawa lang ng boss? Hindi na gumalaw? Uy, binabayaran ka rito para magtrabaho, hindi para magliwaliw. Manahimik ka nga, Kayla. Singhal ni Bianca sa kanya bagong umiti kay Sunshine at kumendat na ginantihan niya naman ng isang matamis na ngiti. Hindi na rin naman nagawa pa magsalita ni Kayla nang sandaling bigla na lamang sumulpot si Ismael sa gilid nila upang humalik sa sentido ni Sunshine. Kasabay ng paghaplos nito sa baby bump niyang may 5 buwan niya na ring ipinagbubuntis. Kamusta ang mag-ina ko? Tanong ni Ismael bago malambing na humalik sa leeg ni Sunshine na ikinatawa naman ito. Pakiramdam ko magkakasakit ako ngayon ah. Bakit? Uminom ka na ng gamot. Hindi na kailangan, love. Kailangan ko lang siguro ng pahinga kasama kayo. Sambit nito na ikinangiti niya naman. Walang ibang nagawa si Kayla kung hindi ang lihim na lang na maduwal sa kanilang dalawa na hindi naman nakatakas sa paningin nilang dalawa kaya naman wala silang ibang nagawa kung hindi ang magtawanan na lang. Pagkatapos silang magpakasal ay muling bumalik si Sunshine sa trabaho niya bilang sekretarya ni Ismael. Natigil lamang siya sa pagtatrabaho ng sandaling mabuntis siya kaya naman wala siyang ibang ginawa ngayon kung hindi ang manatili na lang sa opisina ni Ismael. Hindi man naging maayos ang unang pagkikita nila noon, hindi rin naman iyon ang naging dahilan upang hindi maayos ang hidwaan nila sa isa't isa. Ginawa ni Ismael ang lahat ng makakaya niya para lang maging mabuting ama sa maliit nilang pamilya ni Sunshine. Ginawa niya rin ang lahat ng makakaya niya
para mabura sa alaala ni Sunshine lahat ng mga nangyari sa dalaga noon. Hindi man siya naging perpektong boyfriend kay Sunshine noon, sisikapin niya namang maging isang mabuting ama sa anak nilang dalawa, lalo na ngayong kasal na silang dalawa ng babaeng pinangakuan niya ng magandang buhay noon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!